I just really feel like New Zealand the New Zealand team has handled us over the last few years, and they've beaten us pretty badly when we played them. But I really feel there's a sense that we can beat them this time around, and I think there's a certain confidence on the players that they have, and it's deserving. Magandang araw sa lahat ng mga Kai Sotto fans. Malapit na ang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand para sa FIBA Asia Cup qualifiers at ramdam na ang excitement sa buong bansa. Pero higit sa lahat, usap-usapan ngayon ang pagbabalik ni Kai Sotto sa national team. Sa edad na 22, hindi lang siya isang towering presence sa court, kundi isang game changer na siyang magdadala ng panibagong tapang at lakas sa Gilas. At ngayong kasama na siya sa lineup, may pantapat na tayo sa mga malalaking players ng New Zealand na kilala sa kanilang pisikal na laro at lakas sa ilalim. Unahin natin ang defense. Sa larangan ng basketball, mahalaga ang may solidong rim protector. At diyan pumapasok si Kai Sotto. Sa kanyang tangkad na 7'3", kasama ang kahangahangang wingspan at timing, kaya niyang pigilan ang mga tira ng kahit sinong kalaban sa paint. Hindi lang siya basta-basta nagbabantay, alam din niyang magbasa ng galaw ng opensa ng kanyang mga kalaban. Kaya madalas niyang nauunahan ang mga ito sa ere. Ito ay napaka-importante, lalo na kontra sa New Zealand, na kilala sa kanilang malalakas at athletic big men. Ang mga tall blocks ay may mga manlalaro tulad ni Rob Lowe at Finn Delany na parehong magaling sa ilalim. Pero sa presensya ni Kai, siguradong mahihirapan ang New Zealand na makakuha ng madaling puntos sa loob. Sa FIBA World Cup 2023, si Kai ay napakita ng defensive prowess na may average na 1.3 blocks per game. At ngayon, handa siyang ipakita ulit ang kanyang defensive skills, pero sa mas mataas na antas. At bukod sa depensa, huwag natin kalimutan ang opensa ni Kai. Sa kanyang stint sa Japan B-League, patuloy niyang pinapakita ang kanyang offensive versatility. Hindi lang siya pang paint scorer, kaya rin niyang tumira mula sa mid-range at maging beyond the arc. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, mas mabibigyan si Kai ng opportunity na ma-maximize ang kanyang offensive potential. So imagine this, isang high pick and roll play kasama si Kai. Malaki ang tsansa na mag-collapse ang depensa ng kalaban. At dito papasok ang kanyang play finishing ability, isang alley-up dunk, mabilis na layup, o kick-out pass sa open shooter. Si Kai ay hindi lamang scorer, kaya rin niyang mag-create ng opportunities para sa kanyang mga kakampi. Dahilan kung bakit siya ay napakahalagang asset para sa Gilas. Well, syempre, malaking bahagi rin ng success ng Gilas ay nakasalalay kay Coach Tim Cone. Isa siyang master tactician at sa kanyang leadership, makakaasa tayong ang strength ni Kai Sotto ay maipakita sa pinakamagandang paraan. Ang sistema ni Coach Tim Cone ay kilala sa emphasis ng teamwork at ball movement. Bagay na swak sa larong pang-international. Dagdag pa rito, kaya rin niyang mag-adjust sa laro depende sa kalaban. Sinabi nga ni Coach Tim Cone sa isang interview, "We want to show ourselves to the Gilas fans around the country." Ito ang patunay na determinado siyang magdala ng kakaibang level ng competitiveness sa team. Handa siyang gamitin ang height at versatility ni Kai para masira ang defensive schemes ng New Zealand. At huwag nating maliitin ang tall blocks. Sa kasalukuyan, sila ang ranked 22nd sa FIBA. At alam natin, isa sila sa mga pinaka-physical na team sa Asia-Pacific region. Kilala sila sa kanilang mataas na basketball IQ, mabilis na transition offense, at matibay na depensa. Ngunit sa pagkakaroon ng isang Kai Sotto, biglang nagkaroon ng solusyon ang Gilas sa isa sa kanilang kahinaan, ang pag-control sa paint at pag-limit sa mga offensive rebounds ng kalaban. Ang New Zealand ay may tendency na gumamit ng fast breaks at second chance points para kontrolin ang laro.
Pero sa presensya ni Kai sa ilalim, siguradong mababawasan ang kanilang mga pagkakataon. Kaya't malaking hamon ito para sa kanila at siguradong magugulat sila sa dala ng bagong Gilas team na mas handa at mas agresibo. At sa pagbabalik ni Kai at sa pagbuo ng isang cohesive unit na pinamunuan ni Coach Tim Cone, masasabi nating nasa panibagong yugto ang Gilas Pilipinas. Hindi na tayo madaling mabuli sa mga malalaking teams, bagkus kaya na nating makipagsabayan at sa ilang pagkakataon, dominahin pa ang mga ito. Kaya mga kababayan, tutok lang at suportahan ang Gilas Pilipinas. Malaki ang ating tsansa na gulatin ang New Zealand at sa tulong ni Kai Sotto at Coach Tim Cone, siguradong makakita tayo ng isang team na handang lumaban para sa bayan. Ito na ang panahon para ipakita na hindi lang tayo basta contender, kundi isa sa mga kinatatakutan na team sa buong Asia. Ang Gilas Pilipinas ay patuloy na umaangat sa mundo ng basketball. At ngayon, mas ramdam na ang takot sa mga kalaban sa buong Asia dahil kay Kai. Si Kai, isang legit 7'3" giant na may hindi matatawarang skills, ay hindi lamang isa sa mga pinakamataas na player sa buong Asia, kundi isa ring malupit na assets sa depensa at opensa ng Gilas. Ang kanyang presensya sa court ay siyang nagbibigay sa Gilas ng bagong level ng lakas at tapang. At ngayon, ang mga kalabang teams tulad ng New Zealand ay kailangang maghanda ng mabuti para makipagsabayan kay Kai. Si Kai Sotto ay isang standout player sa Japan B-League at sa bawat laro, lalo siyang lumalakas at nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Bilang isang rim protector, kaya niyang pigilan ang mga malaliking players sa loob ng paint at ang kanyang timing ay isang malaking hamon para sa kahit anong kalaban. Sa nakaraang FIBA World Cup, kitang-kita ang kanyang defensive skills at ngayong bumabalik na si Kai sa Gilas Pilipinas, ang mga team sa Asia ay dapat maghanda sa kanyang pagdating. Ang pagkakaroon ng isang player tulad ni Kai ay isang malaking bagay para sa Gilas. At ngayon, hindi lang basta mga guards o forwards ang malakas sa team. Meron na tayong isang malakas na presence sa ilalim ng basket, isang player na kayang mag-control ng paint at magbigay ng rebounding edge, at ito ang magbibigay ng takot sa mga kalaban. Dahil ang mga kupunan sa Asia tulad ng New Zealand ay mahihirapan ng makipagsabayan sa isang 7'3" na player na may kasamang skill sa opensa at depensa. At dahil sa lakas ni Kai, makikita natin ang Gilas na mas matatag at mas agresibo sa bawat laro. Well, hindi lang sa opensa at sa depensa, makikita ang impact ni Kai, kundi pati na rin sa overall team chemistry. At kung magiging effective siya sa kanyang role sa Gilas, magkaroon tayo ng balanced team na kayang makipagsabayan sa mga top team sa Asia at kahit sa buong mundo. At isa itong malaking pagbabago sa Philippine basketball.